Okay, so magandang tanghali po. This is our daily reading 34:17, 34:18, 34:19. So tayo dito ng tatlo panoorin nyo yung healthy reading. Interesting po talaga yung topic doon. And alam na ng mga suki ko yung routine dito. Panoorin nyo na lang yung video. Andun lahat-lahat ng instructions. Una, good luck. O, diba? May swerte agad. Pangalawa, vibrancy. And pangatlo, fire. Ang lalakas ng ang lalakas ng mga sistema. Ngayon, this is our daily reading. The purpose of daily reading is to know what will happen for the next 7 days dito. This is a general reading. Yung lumabas kasi na una is ladybug. So, yung ladybug kasi nagdadala ng good luck. Sa totoong buhay, kapag nakakita ka ng ladybug, totoo yun. Kaya wag mong tanggalin yung ladybug kapag dumapo sa bahay mo or sa kahit anong kagamitan mo. Ibig sabihin, may swerte na paparating. At pinapahayag din ito na huwag kang mag-alala kung ano man yung mga bagay na hinihintay mo, inaasahan mo. Ano pa ba? Good news kasi ito Good news ito. Sinasabi ng universe na merong mga swerte na darating. Siguro kasi, kung naaalala ninyo, yung mga pagkakataon, hindi agad binibigay ng Diyos na sabay-sabay yung swerte mo sa buhay kasi may pinaglalaanan. Kung ano man yung swerteng darating, may pinaglalaanan siya. Dito, yung pangalawang card is vibrancy. Ito naman kasi yung pahiwatig ng Diyos na bawat tao may kanya-kanyang swerte, may kanya-kanyang panahon kung kailan sila talaga uusbong or magbo-bloom. And then yung last card is fire. Ito yon. And andi dito sa last card yung swerte mo. Andi dito sa last card. Bali yung gagawin dito, panoorin nyo yung healthy reading. Kasi yung healthy reading maganda. Ito yung nasabi natin, bibigyan ka ng Diyos ng swerte sa buhay. No? Bibigyan ka ng panahon ng Diyos na kikinang ka sa sarili mong pangalan, sa sarili mong pagkatao. Ito yon. And then, nasa sayo kung paano mo ito gamitin, paano mo ingatan, or paano mo ito mapatagal sa buhay mo. Kasi, lahat ng tao, halimbawa, yung talent mo, di ba? Binigyan ka ng talent ng Diyos, and that is your blessing. Depende sa'yo paano mo gamitin yung talent mo. Kung na-guide ka ng tama, yung talent mo ang magdadala sa'yo sa tugatog ng tagumpay. Ito yung tinutukoy dito na fire. Kapag kasi ginamit mo sa tamang panahon or sa tamang pagkakataon kung ano man yung ibinigay sa'yo ng Diyos na gift, uusad ka, uunlad ka, unstoppable. Pero hindi kasi ganun yung nangyayari sa lahat ng tao. May mga tao na binigyan ng swerte, binigyan ng kinang, pero dito sa dulo sinayang. Binigyan ka ng maraming blessings, binigyan ka ng sariling tagumpay mo, sariling pangalan mo, pero dito sa dulo, sinayang mo. Bakit? Dito kasi napunta yung salitang abuso. Yung natangay ka sa kinang na binigay sa'yo, natangay ka doon sa blessings na binigay sa'yo, na nakalimutan mo kung paano ito ingatan para magtagal sa'yo yung blessings na dapat habang buhay mo nang ini-enjoy. Ito yung lahat ng tao merong ganito. Walang tao na hindi binigyan ng swerte ng Diyos. Walang tao na hindi binigyan ng talent ng Diyos. Pero iilan lang ang marunong ingatan yung blessings na meron sila. Iilan lang yung tao na humble pa din kahit meron na sila sobra-sobrang blessing sa buhay nila. At iilan lang yung tao na hindi lumalaki ang sungay kapag may blessings. Yung ganun. Alam nyo na yun, di ba? Kasi minsan, hihilingin mo sa Diyos, bigyan ka ng swerte. No?
para makabili ka ng masasarap na pagkain, makabili ka man lang ng TV, makabili ka ng ganito, ganyan, yung mga bagay na primary. And then narinig ng Diyos na ganun pala yung gusto mo. E di binigay sa'yo. Hanggat sa dumating yung punto na humiling ka para sa sarili mo, ibinigay pa din ng Diyos. Pero, ang hindi mo na control sa buhay mo, yumabang ka, naging mapanakit ka sa kapwa, nagkaroon ka ng maraming kasinungalingan, panluloko, pang-aabuso, yung iba napunta sa sugal, yung iba napunta sa bisyo, yung iba napunta sa kung ano-ano pang kasamaan sa buhay nila. And then it was too late to realize na yung mga binigay palang blessings ng Diyos is pahirapan na para for them to reclaim it back. Kasi as time goes by, na sinayang mo sa maraming pagkakataon, sa maraming panahon, yung kung kailan ka natauhan, dun mo naalala, hindi na pala kayang ibalik yung dating ikaw. Bakit? Kasi wala na lumipas na yung panahon mo, lumipas na yung pagkakataon mo, pinalagpas mo na lahat ng blessings na binigay sa iyo ng Diyos. Yung tanging natitira na lang sa iyo ngayon is yung panlulumo, yung regrets mo, panghihinayang mo, ano pa ba? Ando doon yung pain. Ando doon yung pain doon. Kasi, ikaw ba naman, bigyan ka ng blessings sa umpisa. Binigyan ka ng blessings, binigyan ka ng talent. Sa sobrang taas ng pakiramdam mo, hindi mo na control sarili mo, sinayang mo, inabuso mo. Tingnan natin dito This is nobility. Yung pagiging mapagpakumbaba mo kahit mayaman ka na, kahit sikat ka na, kahit kilala ka na sa buong mundo o sa kahit anong field, dapat magiging humble ka at huwag kang maging abuso. Yung taas nito, tingnan mo and that is the magic card. Dito, sinasabi lang, obviously, ng panahon at ng Panginoon at saka ng universe, na kung marunong kang ingatan kung ano man yung blessings na meron ka, kung ano man yung meron sa paligid mo, tuloy-tuloy yung magic na ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero may requirement siya. Magiging mapagkumbaba ka, magiging mabait ka, at yung pinakamahirap, huwag kang magsinungaling. Ito yon. Kasi yung pagsisinungaling, hindi ka lang din naman nagsinungaling sa tao Nagsinungaling ka sa sarili mo. Andun yung pagsisinungaling na pinapaniwala mo sarili mong tama ka kahit mali ka. Pinapaniwala mo yung sarili mo na okay ka kahit hindi na. Pinapaniwala mo sarili mo na nandun ka pa rin sa tagumpay kahit bagsak ka na. Yun yung pinakamasakit doon, yung hindi mo matanggap na ikaw din mismo ang naging dahilan kung bakit ka napariwara ngayon, kung bakit nasayang lahat na meron ka noon. Maraming ganyan. So, ito yung pinaka ng universe dito. Kung ano man yung blessings na meron ka, kung ano yung binigay sa'yo, ingatan mo. Huwag kang magyabang, huwag kang mang-apak ng tao, huwag mong abusuhin, at huwag kang maging mapanakit sa kapwa. Dahil kahit anong blessings ang ibibigay sa iyo ng Diyos, kapag nagbago yung pag-uugali mo, babawiin at babawiin talaga yun. Sa isang iglap lang, lahat mawawala. At kapag yun nawala, doon mo mararamdaman na mahirap pala mawalan ng kung ano ang dapat na ini-enjoy mo hanggang pagtanda mo. So, wala ka rin ibang sisisihin doon, kundi sarili mo. Kasi, binigay na sa iyo lahat inabuso mo. So, kung ano man yung siguro yung natitirang panahon sa buhay mo, kung ano man yung natitirang pagkakataon na meron ka, ingatan mo. Dahil kapag yun nawala pa, siguro baka magbigti ka na. Kapag lahat ng blessings nakatiting na lang natira, sasayangin mo pa. Proceed tayo sa special episode. Gagamit tayo ng money na oracle card. Tingnan natin kung anong blessings meron kayo sa pagkakataon ito. Thank you.